So today, let's dive into the mind of Rene Descartes, the father of the modern philosophy. And ang sabi niya, to find the truth, kailangan mo na natin i-doubt lahat. Pero sa pag-doubt niya, may na-discover siya na di pwedeng questionin. His own thinking. Kaya niya sinabi, I think, therefore I am. It means just by thinking, we exist. Sa podcast na to, we'll show three life examples na nagpapakita ng idea niya and how it connects life, society, culture, and even our values like as a Filipino. Plus, to make it fun, maglaro na tayo ng Roblox with our guests. So, habang nagtatalk about this, let's proceed na sa paglalaro ng Roblox. So, ayan. As you can see, kanina pa yan sa screen, nandiyan na yung game of the dragon. So, parang chill and fun lang and easy to understand. Medyo naglagay tayo ng konting distraction dyan para go. So, let's go na. So, now, for our first situation, we have treats. I know naman na, we all know naman actually na all of us has na-experience na nagkaroon ng dream. Sino namang hindi, di ba? Like, ano, and na, have you ever guys wonder na sometimes yung dream natin is parang real na real din talaga siya? Like, we believe na nangyari talaga siya in real life. But, our senses really deceived us. And we only realized it na it wasn't real talaga when we start to question it. So, have you ever guys experienced a dream that felt real, but once you question it, you realize it wasn't, and then you suddenly woke up na lang. So, anyone? Yeah, like, kahit sa panaginip natin, minumuto pa rin talaga tayo ng reality. But in many cultures, even tayong mga Pilipino, naniniwala tayo na ang panaginip is may mga meaning. So, like, if patuloy-patuloy pa rin natin napapanaginipan, binibigyan natin siya ng mga symbols or universal meaning kung tawagin. Tulad sa atin, may mga kasabihan tayo tungkol sa, sa mga dreams na halimbawa, kapag nanaginip ka na nabuwi or nahulog lahat ng ngipin mo, ibig sabihin daw nun, di ba, yung ano ba yun, like, mamamantay sa family member mo. Like, trigger warning, no offense, pero medyo nasa ganong side talaga yung pinaka-simbolo niya, di ba? And actually, medyo eerie siya kasi, di ba, kayo ba, may alam po ba kayo na paniniwala o kasabihan like about sa dreams or whatever? Alam niyo minsan nananaginip ako na nahuhulog mula sa mataas na building. Sobrang nakakatakot. Parang literal na nahuhulog ako mula sa taas. Sa kulturang Pilipino, may paniniwala na kapag nahulog ka sa panaginip, ibig sabihin nito, may malaking pagbabago o hamon na darating sa buhay mo. Kung isipin natin sa perspective ni Rene Descartes, kahit hindi na natin sigurado kung literal na nangyayari ang panaginip, ang mahalaga, nag-iisip tayo tungkol dito. Ang proseso ng pagdududa at pagre-reflect sa panaginip, pati na sa kahulugan nito, ang nagpapatunay na tayo ay nag-exist at may awareness sa sarili. Actually, parang feel ko, dahil sa mga beliefs na yon, sa mga ganong beliefs, hindi talaga natin like, maiiwasan na, ano, isipin yung mga dreams din natin. Kasi, parang dito na-engage yung sarili natin. Kumbaga, naghahanap tayo ng reason kung bakit nga ba nangyayari siya or whatever or kung bakit natin siya nagiging panigim gabi-gabi. And yung sarili natin ay nai-involve din siya kasi parang gusto natin siyang intindihan kung ano talaga yung pinaka-message ng dreams natin, gano'n. And kung paano siya like correlates pa rin, like kung paano siya nako-konekta sa life natin.
and kung ano yung puwedeng maging lesson and insight natin na makukuha from those dreams and kaya nga ano, eh, kumbaga naging part na rin talaga ng life natin yung mga dreams natin and ano, though may mga dreams tayo na nakakalimutan, pero may mga dreams pa rin naman na nare-retain. So, kayo ba, sa tingin niyo ba, malaki rin ba yung yung like, kasi 'di ba, yung dreams nga nakasanayan na natin kumbaga ginat na natin yun. Like sa tingin niyo nagma-matter siya yung sa kung ano tayo ngayon? Ayan, I would like to emphasize yung sinabi ni Descartes, 'no. I remember yung concept ni Descartes dun sa methodical doubt. Sinabi niya na we should doubt things, even yung senses natin. Kasi yung senses natin are the ones na lagi tayong nade-deceive or nafu-fool or nati-trick. And yung doubt na 'to, this help us to build self-awareness o self-conscious. Na even hindi tayo sure ah, sa kung ano yung nasa-sense natin or nafe-feel, sa kung ano yung nakikita natin katulad ng mga nasa panaginip natin, alam natin na tayo ay nag-iisip. And that means if tayo ay nag-iisip, it means aware tayo. And this one connects to perception, 'no? Tulad ng yung panaginip natin, it feels so real minsan and it shows how our senses can trick us even if we don't think carefully. Pag hindi natin pinag-iisipan o hindi gumagana yung utak natin, natitrick tayo ng senses natin. And if we keep questioning what is real, sabi ni Descartes doon, kailangan nating magtanong na magtanong, walang katapusang katanungan, para alam natin kung ano yung totoo. And we begin existential thinking, no? Dun sa part na yun. Where we ask who we are, bakit tayo nag-exist, yung understanding ng existence natin. And Descartes answered this by saying that if we are thinking, then we must exist. Ayun yung sinabi mo. Pag lalo natin pinag-iisipan yung isang bagay, we should critically think or analyze yung mga nafe-feel natin or nase-sense natin. Clear senses, of course, para malaman natin kung ano yung totoo at hindi tayo maloko. And although yung thinking na to, I mean, yung thinking natin ay minsan hindi accurate, no? Hindi tama, hindi correct. Kaya nakakapag-jump kayo sa mga conclusions na hindi tama. Nakakagawa tayo ng decision na hindi tama, ganyan. Without us noticing that action. Pero, yung mistakes na yun are also shaped by conditioning. Yung past experiences natin, yung habit na develop, yung, yung paano tayo na-influence ng mundo, di ba? All these ideas are connected kasi they explain how doubt and thinking shape our understanding of reality and ourselves. Kaya sabi ni Descartes, we should doubt things, we should question everything for us to see the reality. Sa dreams natin, hindi natin laging napapagkatiwalaan, like yung sense yung pinaka-senses natin. Actually nakikita rin natin siya sa yun, like sa isa pang usually nangyayari sa atin, which is yung ano ba yun? Yung pangalawa nating situation na pag-uusapan actually is yung nami-misplace ng mga bagay. Like, ano ba yun? Naranasan niyo na 'to? Eto, halimbawa, eto, sunscreen. Ano siya, hawak ko siya. Pero sa main ko, nawawala siya. Parang bigla mo na lang siyang hanapin, pero ganito, nasa ano siya, nasa kamay mo siya, like on hand siya, existing siya. So, kumbaga, naranasan niyo na ba talaga yun? Kasi dahil sa ganda natin ginagawa, kapag naiba yung mga routine natin, mas nagiging modern tayo nakalimot sa mga bagay na nandiyan lang. Kapag sinisila yung mga ginagawa natin, nawawala
sa isip natin yung problem. Dahil doon na tayo nakapokus sa kasunod ang ginagawa natin. So, yung mga example mo, binibigyan natin ng how related ko ang mga bagay. Nagagabayan bilang babala o mensahe sa mga bagay na nakakala sa atin. Sobrang ganda, good thing din na minsan na nakawala sa atin kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon para mag-nilay. Nagkakapatanong tayo sa sarili natin kung hindi makalimutan na ba tayo o pabayaran tayo. Stress lang tayo. Dito tayo kang napuntahan ng stress natin ang mindset natin. Yung natin naman pagkawala ng mga yes, totoo no. Dun minsan, actually kung isipin natin, hindi lang naman ito basta pagkalimot lang. Yung nami-misplace natin yung mga bagay na halamak lang natin tulad ng cellphone, yung tawag dito, kahit yung mga malaking bagay pa dyan, kahit yung tablet, minsan nami-misplace tayo natin yung earphones, natin nami-misplace natin. And sa psychology kasi may explanation kung bakit nangyayari yung nami-misplace natin yung mga gamit or mga bagay natin. Ang sabi doon, pag na-misplace din natin yung bagay natin, nahawak lang naman natin. It means, hindi tayo, yung mind natin is divided into different things. Hindi lang siya nakafocus sa isang bagay. It means marami tayong iniisip tulad nung, minsan kasi busy yung mind natin with worries, yung stress, yung thoughts natin naghahalo-halo sa isang bagay, sa isang sa isang moment lang at on the present moment lang. Kaya minsan yung brain natin ay nagfe-fail na mag-register or na gumalaw sa kung ano yung ginagawa ko. And psychologically, this shows mental overload and fatigue, no? Kaya, this one, minsan nafe-frustrate tayo, yung self-doubt, yung anxiety tayo. Kaya, minsan, naiisip natin na nagiging result siya ng pagiging makakalimutan natin at careless. And if it happens often, it may increase sa stress at marereduce yung concentration natin at yung confidence natin sa paggawa ng mga daily tasks, no? Kaya kapag nakakalimot tayo, kapag nakakalimot tayo, isipin lang natin na marami tayong iniisip. Kaya ang best solution, I think, is to reduce stress, especially sa academics, family-related problems, ganun. We should reduce stress para hindi natin maranasan yung mabilis na pagkalimot. Ang habak mo lang, nakakalimutan mo pa. Yes. My explanation yung ganun.